Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, hindi po pinirmahan ni Chis Escudero ang contempt order laban po dito kay Ambassador Lacanilaw. At ang malupit pa po nito, ay pinalaya pa po, no, inorderan po ni Chis Escudero na palayain po si Ambassador Lacanilaw mula po sa pagkakakontempt niya sa Senado. Grabe po tong tao na to. Mas pinili pa po ni Chis Escudero na magpakatuta kaysa po maging leader ng Senado. Pag-uusapan din po natin, ito po, matindi po dahil po sa pagkakapatay, no? Dito po sa Chinese businessman. Matindi po ang reaksyon ng Philippine Chambers of Commerce and Industry. Ito po ay samahan po ng mga businessman sa Pilipinas. Hindi na po nila kayang tanggapin, no? Isinusuka po nila 'to, kinukundina at hindi po sila papayag na wala pong mangyari rito, no? Dito po sa pagkamatay ng isa sa kanilang mga kasapi, isa po sa mga pinagpipitagan ng leader ng mga business dito po sa Pilipinas. Sa wakas, nakita nyo na rin, no? Ang dami pong panyanyari. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Alam nyo po, ito po, unahin po muna natin tong mga ano, no? Ang sabi po ng mga businessman na po to, yung hinahanap po natin, no, na kulang. Ito, matagal ko nang sinasabi. Sabi natin, kaya naging matagumpay yung People Power 1 and People Power 2. Hindi po ako nananawagan ng People Power. Wala po. Kasi marami po nagtatanong bakit hindi nagpi-people power pa. Ang dami ng ginawa nitong gobyerno na to. Sabi ko, sa People Power 1 and 2, yung mga oligarko po, kumampi po dun sa kabila. Ibig sabihin, nahati po yung mga oligarko. Di ba? Yung mga businessman na malalaki. Ngayon po, nakikita na po natin na hindi na po satisfied. Yan yung sinasabi namin sa inyo. Yan, no? Yan yung inunti-unti tayo ng gobyerno, ng kapalpakan ng gobyerno ni Marcos. Di ba? Yung una, yung sa KOJC, o yung SMNI muna mismo, di ba? O, may mga pattern na eh. Hindi nila gusto ang SMNI, basta tinanggalan ng prangkisa yung SMNI, walang pumalag. Wala pong pumalag kasi kakampi nila lahat ng media eh. Wala tayong pakialam sa SMNI kasi Pastor Quebuloy naman yan. Ang SMNI naman ano lang yan, maka Duterte lang yan, walang pakialam. Walang pakialam yung mga maraming walang pakialam. Nung nilusob po para hulihin si Pastor Quebuloy yung KOJC, grabe po ang bakbakan doon, no? Nakita naman natin kung paano pinaglaban ng mga KOJC members. Pero marami po sa ating mga Pilipino, wala pa rin pong pakialam. Bakit po wala pa rin pong pakialam ang mga Pilipino? Kasi hindi naman kami member niyang KOJC niyan. Pero yung mga taga Davao galit na kasi sa Davao naganap yan, di ba? Pinakita, nag-flex po si General Torre at ang mga PNP doon, no, na parang wala nang hindi kinikilala man lang yung mga mayor doon. Pagkatapos po, ito po yung Iglesia ni Cristo na nawagan na mismo mismo po ang Iglesia ni Cristo, yung panawagan po nila ay pagsuporta, no? Ay hindi pa, nauna pa pala. Yung ginagawa po nila kay BP Sara, ongoing po yan, di ba? Nauna pa pala sa SMNI yung kay BP Sara.
yung atake kay BP Sara, yung walang katapusang confidential fund ni BP Sara, 'di ba? Nanahimik pa rin ang karamihan kasi press, hindi naman yung press hawak nila, no? Oh, nanahimik pa rin. Eh mga Duterte lang naman 'yan eh. Kami hindi naman kami Duterte. Tapos yung yun pong ginawa po, ayaw ng mga Iglesia ni Cristo. Nanawagan po sila na wag pong impeach si BP Sara dahil lalo po magkakawatak-watak. At ito po ay salita po to ni BBM. Yung suporta po ng mga Iglesia ni Cristo, salita po yan. Sabi nga nila, inuuna nila kami magrarally in support of President Bongbong Marcos dahil ayaw namin na magkawatak-watak ang mga Pilipino. Pero pinakinggan ba yung milyon-milyon na rally na pinamunuan ng Iglesia ni Cristo? Hindi rin po. Hanggang ngayon, hindi ko po alam Iglesia ni Cristo po ba yung binabalatuba ni Claire? Yung reporter po ba? Paki-correct nga lang po ako, baka mapagkamalan akong fake news. Iglesia ni Cristo po ba yung nagtanong kay Claire tungkol sa kay Auntie Claire ng hair follicle test na binabalato ba? Wala pong paggalang eh. Oh, dumadami po. Yan, Iglesia ni Cristo. Nakikita nyo yan eh. Di ba? Net 25. Kitang-kita nyo kasi hanggat hindi nyo pinapalagan, hanggat hindi pinapalagan ng mga tao, okay lang. Hindi naman sila apektuhan. Ngayon po, yung mga Iglesia ni Cristo, kitang-kita po nila. Hindi po kami nanghihikayat. Wala po kami. May sarili po kami. Matagal na kami. Kayo po, mismo kayong mga Iglesia ni Cristo, nakikita nyo po ginagawa sa inyo. Hindi na kayo pinakinggan. Galit po yung mga Iglesia ni Cristo. Oh, wala rin po kasi Katoliko naman kami. Sabi, majority kami. Konti lang naman yung mga Iglesia ni Cristo na yan. Sila lang naman ng ngayon, di ba? Ngayon, wala pong pakialam yung mga businessman. Tuloy pa rin kasi okay naman sila ni BBM. Ngayon, in-impeach si BP Sara, galit na galit. Wala pa rin po sila, yung mga businessman. Okay lang sa kanila. Duterte naman yan. Normal lang yan. Magkaaway sila eh. Di po ba? Okay lang yan. Bumalik yung mga droga. Nakita po natin yung mga krimen. Hindi. Hindi totoo yan. Fake news kayo. Dahil ayon sa datos namin, bumababa ang krimen. Mas safe daw ang streets ngayon. Sabi po ng PNP leadership. Mas safe daw ngayon. Tapos, wala pa rin pakialam yung mga businessman. Sa totoo lang po, hindi po kayo nakikialam. Ngayon po, si Tatay Digong pinahuli. Nakita po ng lahat na yung double talk po yung Iglesia ni Cristo. Sinasabi, sa totoo lang, may mga galit pang Iglesia ni Cristo sa atin. Huwag nyo kaming gamitin. Kaya kami magrarally dahil suporta kay Marcos. Sa sinabi ni Marcos na ayaw niya ng impeachment, ayaw niya ng pagkakawatak-watak. Yung pala, double talk lang yun. As usual, yung double talk ng Pangulo na to. Naintindihan nyo na ngayon kung paano kayo dinodouble talk. Yung sinasabing hindi makikipagtulungan sa ICC, hinuli na, binigay na sa ICC, nakakulong na sa ICC, pinangangatawan pa rin, hindi kami nakikipagtulungan. Yun po yung mas nakakagalit eh. Alam na natin yung naganap. Nakakulong na sa ICC, yung salita pa rin ng Pangulo at saka ng kanyang Auntie Claire, yung undeclared spokesperson ng palasyo, hindi kami nakikipagtulungan. Alam nyo yun yung nakakabwisit eh. Alam na nga ng lahat na nakipagtulungan, pero dinadaldal nyo pa rin na hindi kayo nakikipagtulungan. Wala pa rin kibupo yung mga businessman. Wala pa rin pong hindi pa rin po sila kumikibo. Lalo na yung yung mga press, no?
Impress na impress yung mga press sa mga pinagagawa. Kasi tuwan-tuwa sila eh. Hindi nyo alam, unti-unti na nagagalit yung mga tao sa inyo. Ano ginagawa sa inyo? GMA7, Maris Umali, tsaka yung kay Sen Hernandez. O, di ba? Natataplaugan na kayo ngayon. Napapakita ng tao kung paano sila galit na sa inyong media. Okay. Ngayon po, may kinidnap, na-shock tayo. Wala na po yan eh. Makidnap po ransom kay Tatay Digong. In fairness po, kasabay po ng battle ng war on drugs ni Tatay Digong, meron din siyang battle sa criminality, battle sa corruption. Na-highlight lang masyado yung war on drugs. Pero ang pakikipaglaban po ni Tatay Digong nung siya presidente, kasama po yung criminality. Alam po natin lahat yan. Wala po hindi naman siguro walang-wala, no? Pero hindi po ganito kagrabe, no? 2 kaso ng kidnap for ransom, yung nasyakan lahat, yung sa BGC, kinidnap yung bata. Tapos mas shocking po to ngayon. Ito na nga po yun. Yung sa dito po sa isang leader, business leader, si businessman Arson K. Ngayon sila pumalag kasi kasama na sila eh. Ngayon sila pumalag. Antindi po. Yang press na yan, hindi sila kakampihan hanggang ano. Ganun naman natural, no? Ganun naman. Kaya lang, at least ngayon, alam nyo na po yung nararamdaman namin. Yung akala ng lahat, pinipresent po ng lahat na Duterte lang naman to, Duterte lang naman yung angal ng angal. In fact, ang mga gusto pa nilang palabasin na fake news lang naman yung inaangal nyo. Lahat naman ng ano nyo, gawa-gawa nyo lang yung fake news eh. Sila na po ang gumawa ng usap, binalik na nila yung lintik na pulburon issue na yan, na wala na pong may interest. Binalik nila para siraan uli yung mga Duterte, kasabay po dyan para lang po yung TRICOM na wala po silang mapatunayan. Tandaan nyo po ang TRICOM po, ang iniimbestigahan nila dyan ay yung ugnayan ng Pogo. Pogo money daw yung dyan sa mga Pogo, ang tawag sa mga vloggers, Pogo vloggers, drug lord, drug money daw yung mga binibigay dyan. Wala po na patunayan na pera ng Pogo, pera ng droga. Oh, ngayon, yung fake news, yan, nilabas nila sa Pebbles para may masabi silang fake news. Si Roque naman, hindi naman po yung mga vloggers na pinatawag. Imagine, no? Ngayon, hindi kumikibo, walang kumikibo hanggat hindi apektado. Ngayon po, apektado na. Antindi po nitong mga sinabi po nito. Sabi po nitong mga businessman, walang mag-invest sa atin dito. Tatakbo ang mga investors. Wala yung tourism natin. Kasi, di ba, naunti-unti din yung tourism. Di ba? Hindi lang nila hina-highlight. Bakit po hindi hina-highlight ng mga media? Alam nyo na yung media. Pero baka nabalitaan nyo rin yung sa turista sa Boracay, di ba? Nakita nyo po. Talagang pabagsak po eh. Business group demands swift justice, no excuses after brutal murders of steel tycoon and drivers. Ito po, lahat na po ng sa society natin. Maganda po yung mga hindi po maganda, masamang-masama po loob nila, no? Masamang-masama po loob nitong mga business tycoon na to. Ito po yung mga sinabi nila. The Philippine business leaders are voicing their growing in strongly worded statement. Nasa na ba statement? Ito po, magbasa tayo ng konti, no? We reject, nire-reject po ng business community. Anong pang business community to? PCCI, Philippine Chambers
Nauna na po yung ano eh, dalawa po kasi tong mga big time na ano natin na businessman, business group, no? Yung Makati Business Club at saka tong Philippine Chambers ano na nga to? Philippine Commerce. Bakit ba wala? Asa ba rito? Lintik na yan. Yung pangalan nung ano, nung grupo. Philippine Chamber of Commerce. Yan. Inc. O yan po. Tsaka yung Makati Business Club. Nauna na po yung Makati Business Club. Nakalimutan ko lang kung saan umangal yung Makati Business Club. Hindi po dito. Yung meron silang inangalan eh. Nakalimutan ko lang po kung saan po sila umangal. Baka naalala nyo po. So ito po yung another half ng mga businessman dito. Sabi nila, ito po, we reject utterly and absolutely. Sa GAA ba? O yun po, yung Makati Business Club naman, nag-react na po sila doon sa mga blanco. Ito hindi nagre-react eh. Ito yata mas malaki. Pero ngayon pong dalawa na po yung mga business club, businessman group na nagre-react po dito sa ginagawa ng gobyernong to. Talagang totohanin nyo na po. Ito po ang sinasabi nila. We reject utterly and absolutely empty platitudes, the hollow theories, the bureaucratic inertia that too often follow such horrors. Alam na po nila eh, di ba? Alam na po nila na susundan po yan ng mga utterly and absolutely empty platitudes, hollow theories, the bureaucratic inertia that too often follow such horrors. Kasi po, alam na natin eh, mula po nung unang mga ganyan, hindi sila nakikialam. Yung nauna na yung kay Lapid, di ba? Tapos lahat yan, inuugnay nila. Makikita nyo po yan. Huwag nyo pong ibintang na naman sa Duterte yan dahil nakakulong na po si Tatay Digong. Lahat kasi dito ng problema natin, Duterte lang ang may kasalanan. Ayaw na ng mga businessman yan. Yung mga ganyang hollow theories, bureaucratic inertia that too often follow such horrors. No more excuses. Wala na raw po silang tatanggapin na excuse. Ngayon, meron na yatang excuse eh. Meron na yata revenge eh. Parang nakita ko lang, mamaya tatalakayin natin yung excuse nila. Sabi ng mga businessman, no more excuses. Okay. No more deflection with side stories. Yung ginagawa ni Auntie Claire, ganyan eh. Babanatan mo, magsa-side story na ang bira kay Duterte. No more tolerating the intolerable. We demand action. Swift, unrelenting. Gusto po namin na aksyon, mabilis. At walang pakundangan, transparent to bring every perpetrator, conspirator, and enabler of this evil to account. Let the wheels of justice turn with ferocious speed and let their verdicts echo as warning to those who dare repeat such infamy. Ayaw na po nila na mga itotokis nyo lang sila. At kalaunan, ibibintang nyo na lang sa mga Duterte uli. We call for an unyielding reinforcement of the rule of law, not through rhetorics. Yan, diyan kayo mahilig. But through resolute systemic reform. Strengthen our laws enforcement agencies with resources, training, and accountability. Eradicate the culture of impunity that emboldens predators. Ito po ayan na yung sasabihin nila na kay Duterte. Meron kasing, yan, tsak yan eh. Kasi matagal nang sinasabi yan eh. Yung, ayan no. Saan na yan? Culture of impunity na yan. Ibibintang na naman nila kay Duterte yan. Restore faith in our institution by proving through deeds that no one is above the law. The safety of every citizen, every visitor,
Every resident, every child playing in the streets in the whole Philippines must become non-negotiable. Alam nyo, business leaders, sa totoo lang po, an attack to the Philippines peace and order is an attack on the stability of our society and our ideals of democracy. Alam nyo po, business leaders, mawalang galang na po sa inyo, no? Yan po ang ginawa sa atin for 6 years ni Tatay Digong. Naramdaman nyo po yan. Imposible pong hindi nyo naramdaman. Yung peace and stability, no, na binigay po sa business ni Tatay Digong. Pero yan po yung pinansisira sa kanya ngayon. Di ba? Yung sinasabi nyo ngayon na, ano yung sinasabi nila? Na yung safe sa mga street ang bawat Pilipino. Yan po yung binigay sa atin ni Tatay Digong. Pero nung inaatake po si Tatay Digong, no? Nung pinagmumukha po si Tatay Digong na demonyo, na wala nang ginawa kundi papapapatay. Wala nang ginawa kundi kill lang. Tapos hindi kayo pumapalag. Kayong mga businessman. Talagang tinotolerate nyo po. Kayo po, isa po kayo sa nag-tolerate kasama ng media na pasamain si Duterte. Pero yan po ang binigay sa atin. Yung hinahanap nyo po ngayon sa gobyernong ito, sad to say, naranasan nyo na yan. Ayaw po namin kasi hanggang ngayon ayaw namin tong nagaganap eh. Pero ayaw namin sabihin sana na kita nyo, hindi na lang kami. Kita na ninyo. Tsaka kayo papalag pag naramdaman nyo na. Kasi yung akto po nila, kaya nilang gawin lahat at walang papalag. Walang makakapalag. Yung pumapalag, kayang-kaya namin yan. Sino pumapalag? Duterte? Kaya namin yan. Nakakulong na si Duterte. May kaso yung kanyang anak. Vice President pa yan. Kaya wala pong palag eh. Mga vloggers, mga small time yan. Kayang-kaya namin yan. Mabuti naman, you come to your senses na you will not allow this kind of impunity na yung pakiramdam nila. Tatawanan lang namin kahit na ano kaya namin gawin. Manipulation ng mga... yung minamanipulate yung ating budget eh. Hindi kayo pumapalag eh. Kasi apektado ba kami dyan? Ngayong apektado kayo, naramdaman nyo. Sana makiisa na talaga kayo. Hindi po to siguro na-realize ninyo ngayon na ang safety ninyo nasa katulad ng mga Duterteng pinuno. Kung yan pong mga panawagan ninyo ay gamitin po ninyo yung inyong power para tulungan talaga yung Duterte na maging patas ang laban. No? Huwag kayong pumayag na kasi ang dami pong pagtatangka eh. Opo, opinion ko po to. Wala kayong pakialam sa opinion. Alam nyo, opinion ko to. Alam nyo po yan. Balita to. Hanggang ngayon ba hindi nyo pa po alam? Ang ginagawa ko po rito, binabasa ko yung balita, pinipresent ko yung balitang alam nyo na lahat. Kaya wala po akong fake news dito. This is purely my opinion. Pwede po kayong tumanggi, pwede po kayong kumalaban at ginagalang ko po yan. Ako lang yatang galit pag binubura kayo. Kailan pa naging masama ang magkaroon ng opinion? Ganyan kasi ang utak ninyo. Pag nakakontra sa amo nyo, opinion mo lang yan. Kasi demonyo kayo. Until. No? Ako, ayaw ko naman po sana mangyari. No? Pero etong mga tokmol na pag-iisip na to, na akala mo anti-Duterte, sana lang, no? Sana wag mangyari sa inyo, yung mabiktima kayo ng pagtripan yung mga anak ninyo o apo ninyo, mapagtripan ng mga adik. Sana wag mangyari sa inyo yun. Yung trip lang ba? Kasi
Ang laya-laya namin eh. Kahit na ano, kaya namin gawin. Pwede po ritong kontrahin. Ang demokrasya po, precisely yun. Minamasama ninyo, pinatatanggap ninyo sa tao na masamang kumontra, utot nyo. Si Tatay Digong, hindi siya natatakot na kontrahin. Wala siyang ginagawa sa mga kumukontra. Yung sinasabi nyo na si De Lima pinakulong, alam natin lahat kung bakit nakulong si De Lima. Pinagbubulan nyo naman kami. Kung may ipapakulong, bet si Lenny nakalaya, bet si Kiko nakalaya, bakit si Trillanes na mas basto sa kanilang lahat nakalaya nung panahon ni Duterte? Pinagbubulan nyo kami. Si Trillanes ang mas basto sa lahat eh. Huwag nyo sabihin mas basto si De Lima kaysa kay Trillanes. Kung pagsalitaan niya si Digong, babatukan, nakulong ba? Alam po ninyo, ang demokrasya po, pwede kang tumutol. Dito, sa panahon na to, putya, ano kayo sinabihan mo ako ng gago 3 oras kung 3 oras yata sinalang si Joy dun sa salitang gago na yun. Okay, punta na po tayo rito. Sa totoo lang po, yung Senate hearing, yan po, pagpapakita po yan. Yung sinasabi ng mga businessman natin na tigilan na yan. No? Wala na. Diyan yung makikita. Kitang-kita po namin. Nanood ako. Nahihirapan po ako manood kasi hina-high blood ako. Habang nanonood. Na harap-harapan, pinaiikot. Hindi naman po ang Pilipinas ang ano natin. Meron ba ang lagi sinasabi ni Boying Remulla, nakakabwisit na eh. Tao lang naman daw yung sinurrender natin, hindi naman daw bansa. Bakit may dinemanda ng bang ICC? Ang ICC ba may dinemanda ng bansa? Tao lang naman talaga dinidemanda dyan sa ICC na yan eh. Alam nyo po, itong mga talks na ganito na yung tokis-tokis, pare-pareho po sila. Bongbong Marcos, walang jurisdiction ng ICC dito. Nakipagtulungan kami sa Interpol. Putya, sa nakakulong? Sa Interpol ba? Sa ICC. Si Boying Remulla, hindi bansa yung aming tao yung sinurrender, hindi raw bansa. Bakit meron bang dinemandang bansa? Meron na bang korte na nagdemanda sa bansa? Didemanda ko yung buong bansa nyo. O sige, pusasan mo na yung Palawan at saka yung Luzon. Mga tokis lang, alam nyo, basta makatokis lang sila. Nakita po natin ang nangyari po kahapon, napanood ko. Bandang huli na lang, nung hindi ko na kinaya, bandang huli na lang po ako. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sa kanila, makatokis lang eh. Magpapa-hair follicle test mo. Sino nagano? Sino? Ka ba? Puta, dinuro-duro yung taga-net 25 eh. Gusto lang naman talaga. Magpapa-hair follicle test ba? O hindi? Kung kayo nagbibintang, kayo magpatunay. O di tapos. Sabihin mo lang na hindi. Okay. Ano tayo, no? Kalma lang tayo. Biglang pinakalma. Ano po ang nangyari kahapon? Bakit po? Hindi na po natin iisa-isahin. Kung gusto nyo pong maisa-isa, yung kagabi po, maganda yung pagkakadiskusyon ko dun. Dito na lang po tayo, bakit na-contempt? No? Okay. Kasi hindi natin pwedeng ulitin yung naganap kahapon. Ito po ang sabi ni Amy Marcos. Kinontempt, di ba? Ito ang opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos. Ano nangyari? Kasi may mga nagsasabi, di ba nag-executive privilege. Doon pa lang, sinasabi ko na sa mga nagko-comment, hindi, kinontempt na nga, na-contempt na nga sila Kanilaw. So, ang ina-expect natin, nakakulong sila Kanilaw, di ba? Kasi kinontempt eh. Dahil sanay po tayo sa Kongreso na kinokontempt, makukulong sa Kongreso. Buong akala natin,
contempt, putya, ilang oras pa lang ang lumipas. May nag-message na sa akin. May message tong sa Inquirer na to na pinalaya na sila Lacanilaw. Ito po ang sinabi. Marcos office claims that Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by Senate panel on the foreign relations. So hindi po pinirmahan ni Escudero yun pong contempt order. Ito sabi po ni Amy Marcos to. Ambassador Marcos Lacanilaw has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Ano po yung grabing pagsisinungaling? Tinatanong po siya. Ang sagot mo rito, do not know. Ano po yung tanong? Kasi yung pinirmahan niya, do not know daw. Ang tinatanong kung alam mo ba, kung nabigyan ba o naharap ba sa korte? Naharap ba sa korte si Tatay Digong sa Pilipinas? Yun yung tanong. O more or less, ganun yung tanong. Ang sagot niya, do not know. Hindi ko po alam. So, tinanong siya nila ba to? Ano to sagot mo? Hindi mo alam? Hindi mo alam na ikaw ay mula nung sa tube pa lang kasama na siya. Ibig sabihin, hindi niya iniwan. Nakita po natin ang buong operasyon na yun, ang pinaka-head ng operasyon na yun, yung magtitiyak na mapupunta sa Hague si Pangulong Duterte, si Lacanilaw. Siya po yung pinaka. At pabago-bago po ang kanyang designated siya. Hindi nila maipaliwanag yun, pero tsaka na yan sa ibang pagkakataon na. So, inulit-ulit ni Bato, ayaw namin i-contempt ka, pero magsabi ka ng totoo. Ikaw ba, hindi mo nakita? Kasi kung nilagay niyang hindi, ang nilagay niya kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam kung nadala sa korte o hindi. Simple lang po, hindi po nadala sa korte dahil dinala na nga nila sa di ba? Pinasakay na nga sa eroplano. So nagsisinungaling, napatunayan na nagsisinungaling. Hindi naman tayo mga loko-loko. Hindi naman po tayo tanga. Na alam mo na nga, kayo magkasama ni Duterte. Maghapon magdamag. Tapos sasabihin mo na hindi mo alam. Tsaka ang dami niya po, no? Meron siyang passport na dala, meron siyang bagay. Okay. Tuloy natin. As expected, Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, he went even further. Sabi po to ni Marcos, he ordered Lacanilaw's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate. Bagamat nagsisinungaling harap-harapan, sila Lacanilaw ay inorderan pa po ni Chis Escudero na palayain sa contempt. Hindi ko po maintindihan, di ba? Bakit mo palalayain yung kinontempt ng senador mo? Ikaw ang Senate President eh. Ibig sabihin, hindi po to katulad ng mga pagkukontempt ni Paduano na hindi kursunada yung sagot. Ito po, siguradong si Bato, siguradong si Amy Marcos, sigurado po kaming nanonood na nagsisinungaling si Lacanilaw. Kaya po siya kinontempt. Tapos, o-orderan mo, hindi mo na nga pinirmahan yung contempt, o-orderan mo pa na palayain. Kaya nga ang tanong ko ano ba ginagampanan mo? Maging tuta ng kung sino man yung gusto mong ng amo mo? O maging Senate President, maging leader ng Senado? Willing kang ipahiya yung mga senador? Bakit pa kayo naghihiring? Kung pwede lang, ano ang mensaheng pinalalabas mo? Pwede kayong magsinungaling sa Senado.
Basta kadikit kayo ng amo ko. Yun yung gustong palabasin mo, Chis eh. Sa ginagawa mo, Chis, ang gusto mong iparating sa mga Pilipino, pwedeng magsinungaling sa Senado basta dikit sa amo ko. Kung sino yung amo mo, Chis, hindi kami ang amo mo. Hindi ang mga Pilipino ang amo mo. May amo ka. Kasi ang mga Pilipinong nakapanood, kitang-kitang nagsisinungaling. At karapat dapat i-contempt. Alam nyo yung ayaw nilang i-contempt, nananawagan kami. Habang nanonood, sana i-contempt na, sana i-contempt, sana i-contempt. Sumagot po si Chis Escudero. Double talk na naman. Alam mo, Chis, hindi naman kami bobo eh. No? Ito po bear with me lang po. Kinakailangan kong basahin to lahat kahit medyo mahaba. Okay. Ambassador Lacanilaw was ordered detained without the requisite approval and due process. Hindi pa ba due process yun? Nakita po namin na due process. Nagsabi po, meron pong senador na nag-cite ng contempt si Bato at inaprubahan po ng chairman. Ano pa po ba ang due process doon? Hindi po siya sinabihan na hindi ko kursunada yung sagot mo, nagsisinungaling ka. Binigyan po siya ng maraming pagkakataon. Okay, tuloy po natin. No less than Chief Sigismundo has sufficiently, kasi nag-English ka na malalim, Congress pointed out that in his concurring opinion in the own case that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilaw before he was ordered detained. Alam mo, Chis Escudero, ang tagal po niya nagsisinungaling. Paulit-ulit po siya nagsisinungaling. Yan po yung basis kaya siya kinontempt. Ang pinapahiya mo, sinasabi mo ngayon, yung mga senador na nag-contempt sa kanya ay walang basis. Meron, napanood po namin. Okay. In order to comply with the requisites of due process, I'm issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilaw. So mag-showcase order daw siya to explain within 5 days why he should not be cited in contempt. Okay, bida-bida ka pa ngayon, no? Bida ka pa ngayon na bibigyan mo siya ng cause order. Pero nagsisinungaling siya sa mga senador na naroon. Binabaliwala niya yung mga tanong na importante, okay lang sa'yo. Mapahiya si Bato, mapahiya si Senator Amy. Sa tingin mo, sila lumalabag? Tuloy natin. The public we serve can rest assured that I will review the committee proceedings. Tindi mo. Hindi ka pala nanonood. I-review mo, hindi ka ba nanood? Dapat nanood ka. Importante to eh. As Senate President, dapat nanood ka. May schedule ba pakilay mo? Kinikilayan ka ba nung panahon na yan? All members of Senate are fully aware that under the rules of Senate, the power of committee chairperson to order the arrest of detention of any resource person cited in contempt is subject to the approval of Senate President. Ikaw nga yun eh. Ano po ang mali? Kung inapprove mo yun, contempt sila kanila. Hindi mo nga inapprove. Inaamin mo ngayon na hindi mo inapprove. This safeguard exists, etc., etc. For reasons unknown, Senator Amy appears to have disregarded this long. Anong dinisregard niya? Ikaw nga yun eh. Ikaw ang hindi nag-approve. Si Amy pa. Kinontempt nila. Gusto mo ba na nagsisinungaling yung witness? Anong gusto mo? Nagsisinungaling? Ay, teka lang po Mr. President, Senate President, punta ka lang po dito at iko-contempt namin to eh. Pero kinakailangan mong i-approve. Pwede ko po ba? Ano yung ganun ba gusto mo? Hindi namin nakita yan sa Congress. Sa Congress, ginagalang at least ng leader nila, ginagalang yung nagko-contempt. Ikaw, binastos mo yung mga nagko-contempt. Ito pa. Ang katapusan. For the record, I did not refuse to sign the contempt order. Imagine, niloloko mo kami. Di pakita mo na pinirmahan mo. Ito po yung double talk eh. For the record, I did not refuse to sign the contempt order. You did not refuse? What does that mean? It means
that you signed the order. Kasi sabi niya, hindi niya raw po nirefuse yung pag-sign ng contempt. O di ibig sabihin, nag-sign ka ba sa contempt o hindi? Of Ambassador Marcos Lacanilao, Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Kami binobola mo eh. No? Naniniwala kami kay Amy Marcos this time. Bakit? Nakita namin, inorderan niya ng contempt. Tapos pinapakita mo, sabi niya, o pinapakita. Sasabihin mo, I did not refuse to sign the contempt order. O di ibig sabihin, kung hindi mo siya ni-refuse, pinirmahan mo siya. E di, bakit nakalaya sila Kanilaw? Tama na yung mga double talk na yan. Sawang-sawa na kami sa mga double talk nyo. Pareho kayo ng amo mo. ICC has no jurisdiction to the Philippines. No jurisdiction pero nakakulong si Tatay Digong sa ICC. Sinabi na nga ng ICC, sabi ng ICC, nagpapasalamat siya sa kooperasyon ng Pilipinas. Kanino nakapag-cooperate? Kaya kitang-kita yung pambobola nyo eh. For the record, sabi niya, for the record, I did not refuse to sign the contempt. O, hindi mo pala ni-refuse eh. E di ipakita mo na sinain mo, asan? Kung sinain mo yun, dalawa lang po yan. Refuse or not, or sinain mo. Yung mga tokis na ganyan na sinasaksak nyo sa lalamunan namin, yan yung nakakabwisit. Bakit hindi ka matulad kay Torre? At least si Torre inaamin niya. Alam ko yung ginawa nyo kay Torre. Ang gusto nilang gawin kay Torre, ilalaglag nyo, di ba? Inunahan kayo. Ni Torre, yan ang nangyari. Opinion ko lang yan. Kasi inunahan ko na yung talk mo. Opinion mo lang yan. Opo. Lahat po to opinion ko.